Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 title, Super Sinungaling si Congressman Libeste. Bumuelta si Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon sa akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na mayroon umano siyang higit 100 million na insertion. Sa panayam sa kanya ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Ridon na imposible ang paratang dahil ngayong taon lang siya naging kongresista at wala siya sa kongreso noong binabalangkas ang 2025 national budget. Ito yung exact statement ni Kong Ridon. Papaano naman ako magkakaroon ng insertions kung hindi pa ako congressman? So, it's now a battle of credibility. Sino ba ang nagsisinungaling? Sino ang nagsasabi ng totoo? Okay. Tignan natin. People who reacted. Yan o. 40,000 nag-react, 34,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala kay Tere Ridon. 396 ang galit, 5,200 lang ang nag-like. So, ilang percent ito? Around 85% ang hindi naniniwala kay Congressman Tere Ridon. Ganito ang nangyari. Kung pakinggan nyo yung interview, ang sinabi ni Congressman Leandro Libeste, ang may budget insertion doon is Bicol Saro Party List. Yun ang sinabi niya. Ngayon, ang representative ng Bicol Saro Party List is si Congressman Tere Ridon, kaya nabanggit ang kanyang pangalan. So ang unang issue diyan na dapat sagutin ni Congressman Ridon is, meron bang insertion ang Bicol Saro Party List o wala? Hindi yung siya. Kasi party list ang binanggit. Oh, may nag-leak, DPWH leak. Sabi ni Congressman Libeste, hindi ako nag-leak niyan. Kasi partial list lang yung inilabas eh. Kung ilalabas ko man ito, buong buo ilalabas ko. Basta yung leak, hindi akin. So, sa leak na yun, makikita natin na halos 401 billion pesos ang insertion ng mga congressman. At out of that, mga district congressman pala. Ang mga party list naman, umabot ng 14.5 billion ang insertion. Sa 2025 budget ito. At sa mga party list, isa ang Bicol Saro, ang nakalagay doon na meron siyang 150 million budget insertion paggawa ng kalsada sa Camarines Sur. Nabanggit doon ang pangalan. So, yun ang issue. Meron ba o wala? Not so much on the congressman. Kasi, I don't know sino ang congressman ng Bicol Saro noong 2025. Noong 2024 pala na ginagawa ang budget ng 2025. So ngayon, si Ridon, siya na ang nakaupong congressman ng Bicol Saro. Doon niya sagutin yung issue kung meron o wala ang Bicol Saro, hindi yung siya. Kasi hindi nga naman siya ang nagsingit. Kaya lang ang nagsingit, ang nakalagay sa listahan ng Cabral Files is Bicol Saro, which damay pa rin siya dahil ang party list niya nandun eh. So, yun po ang ano. So, ano ito? Umiinit na ang labanan between
Congressman Ridon and Congressman Libeste. Ang una kasing naghamon itong si Ridon nung binabanggit ni Congressman Libeste na meron na siyang listahan mga insertion. Hinamon ni Ridon na ilabas mo kung totoo. O yan. Nagsalita si Congressman na Leandro, nilabas nga niya yung insertion ng Bicol Saro Party List. Tapos, meron ng resolution. May resolution si Congressman Leandro sa Kamara na pinaiimbestigan ang koneksyon ng Bicol Saro Party List doon sa may binabanggit siyang mga kontraktor, Bicol Gold Rock, something like that. Pinaiimbestigan niya sa Kamara at saka nananawagan siya na mag-resign itong si Congressman Terry Ridon bilang chairman ng Committee on Public Accounts ba yun? Hindi ko alam yung committee niya. Nananawagan na mag-resign para magkaroon ng impartial na investigation. Patas ba? So, yan po. Magbasa tayo sa mga comments, Paul Sumayo, retired general ito, kilala ko. Pakinggan mo ulit yung interview. He was referring to your party list group. Since you are the congressman, he named you. What you should answer, is it true that your party list group inserted 150 million in 2025 in Camarines Sur? If not, then get back at him. Ibig sabihin, kasuhan siya. Nelson Kawili, ugag. Kung binaliktad ko lang dahil masama, ugag. Saan ka maniniwala sa iyo? May resibo, hard copy si Congressman Libeste. Tapang mo kasing maghamon. Yari ka ngayon. Okay? Mary Ann Lisu, Congressman versus Congressman. Yan ang Rosalie Abuela, it's your time to shine, Mr. Dolomite. Wala na, natabunan na yung Dolomite Beach na investigasyon ni Congressman Ridon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among tagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa biyatag ngayon. Nakaatop na doon. Ikaw sa inyo. So na kay anak te. Na. Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Mag-uuma lang. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho busa dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gyud kay sila. So mo nilang kahimtang so makita nimo nga
luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.